Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayong lahat? Mabuti po. So, napakabuti po ng Panginoon dahil tayo po ay nakarating sa bahay-sambahan na to. At sa lahat po na nanonood sa FB Live, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Nawa po yung makasama rin po namin kayo dito po sa aming church. Sige po, tumayo na po tayong lahat para po sa pagsisimula ng ating gawain. Yung mga nasa likod po, pwede na po tayong pumunta sa ating mga paboritong upuan. Okay po, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Yes! Amen! Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Pagriin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Sige po, speak blessing sa ating Panginoon. Tayo po ay magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. You deserve all the praises, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, napakabuti mo sa araw na ito, Panginoon. You're always faithful, you're always good. Always good all the time, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa protection mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan na kami ay nakapaglilingkod sa iyo. It is all because of you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka sa araw na ito, Panginoon. Lord, kulang pa ang buhay namin para pasalamatan ka, Panginoon. But we surrender everything to you today, Panginoon. Hayaan mong lahat ng aming pagpupuri makarating sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We touch your hearts, Lord God, sa aming mga pagpupuri. Hayaan mo, Lord, at lahat ng lalabas sa aming mga bibig ay maging pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ianoint mo yung mga servant, Panginoon. At hayaan mo, Lord, at ang araw na ito ay iaalay namin sa iyo, Panginoon. Ang araw ng linggo ay para sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at ang katagumpayan ng aming service, Lord God. We pray for victory, Panginoon, mula umpisa hanggang matapos. At hayaan mo, Lord God, na lahat ng tatayo sa iyong harapan, Lord God, ay pagpalain mo rin, Panginoon. I-anoint mo, Lord God, lalo na po ang maghahatid ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mo siya makapagsalita with boldness, with authority, Panginoon. Even yung mga nakikinig sa FB Live, Lord God, matouch ang kanilang mga puso, Panginoon. Reach out for them, Lord Jesus. Hallelujah. Marami po salamat. Napakabuti mo sa buhay namin. Napakabuti mo sa amin lahat, Panginoon. Hallelujah. At hayaan mo ang araw na ito, iaalay namin sa iyo ang lahat ng katagumpayan at karangalan, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Buksan po natin ang ating Bible sa John chapter 10, verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to be full. At 1 Peter chapter 5, verse 8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yung palakpak at mga pinagpala ng Diyos. Ang mundo ay punong-puno ng kaguluhan, subalit ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng kagalakan sa atin. Amen? Amen.
sa iyong presensya. Patuloy ka namin dinadaig. Pinupuri at sinasamba. Aming Panginoon, makapangyarihan sa lahat.
mabuti na sumasama sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan na hindi nagmamalis sa iyo. We bless you, we honor you, we thank you, Jesus. Sige po, tayo po ay makakapwesto na sa ating upuan. Praise the Lord. Okay. So pumalakas na palakpak sa Panginoon. Dito tayo sa unahan. Ito po yung unang araw ng September. Na po. Malapit na. Ito po yung simula ng Pasko sa atin. Pagpunta mo sa mga mall, meron na po mga... Amen. At marami po yung birthday ko. 71 years old na po. Praise the Lord. Hallelujah. Kala mo 70 and a half lang. Buksan po natin ating Bible. John chapter 10. Verse 10. Sabi po, babasahin ko sa NIV, the thief comes only to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sabi ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, your enemy, the devil, like a roaring lion, walking around seeking someone whom he might devour. So sa umagang itong ating pong message ay papamagatan po natin overcoming sin and temptation. Pagtatagumpay o pagdaig sa kasalanan at sa tukso. Amen. Ang sabi po sa John 10:10 sa Tagalog, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na sagana at hanap. So umagang to ay gusto ko pong talakayin o pag-aralan po natin kung ano po ang sinasabi ng Bible sa pagtatagumpay sa kasalanan at sa tukso upang hindi po tayo matrap ng kaaway at maranasan po natin yung buhay na desire ni Lord sa ating buhay. Ano po ba yung buhay na desire ni Lord sa atin? Yung pong full and abundant life, isang buhay na masagana at ganap. Yung po yung buhay na desire ni Lord sa atin. At kung gusto po natin magtagumpay sa kasalanan at tukso, na tayo gusto po natin magtagumpay, ayaw natin tayo bumaksa. So kung gusto po natin magtagumpay laban sa kasalanan at tukso, kinakailangan pong maging handa po tayo. Be prepared. Amen. Maging handa po tayo sapagkat meron po tayong kaaway. Christian life is spiritual warfare. Digmaang spiritual. So araw-araw, kinakailangan po natin gawin ay handa po yung ating sarili sa atake ng kaaway. Amen. Yan sabi natin, binasa natin, 1 Peter 5, be sober, be vigilant. Your enemy, the devil, like a roaring lion walking around seeking someone whom he might devour. May kaaway po tayo na pag-alagala, naghahanap ng masisila. Meron po tayong kaaway na naparito lamang para magnakaw, pumatay, magwasak. Meron po tayong kaaway na well-prepared, handang-handa, para po tayo digmain araw-araw. Araw-araw po yung digmaan. Ang kalaban po natin, preparado for battle sa atin araw-araw. So kung gusto po natin maranasan ang victory over sins and temptation, we have to be prepared. Kinakailangan maging handa po tayo. Ang isa pong sundalo na pumasok sa digmaan ng unprepared ay hindi po sa kailanman makakaranas ng tagumpay.
Makaranasan po niya yung pagkatalo, magiging casualty of war. Amen. Kinakailangan pag tayo po'y pumasok sa digmaan, kinakailangan handa po tayo. Ang tanong, how do we prepare ourselves for battle with the enemy? Paano po natin ihahanda ang ating mga sarili sa pakikipagdigma sa ating kaaway? So, Romans number 1 po is engage in praise and worship. Makibahagi sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Be our lifestyle, yung pong praise and worship, maging lifestyle po natin, hindi lang dito sa church, kundi sa ating personal na buhay. Amen. Yun po yung unang way to prepare for the battle, to engage in praise and worship. Ay meron pong power in praise and worship. There is power in praise and worship. Meron pong kapangyarihan sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Kapag tayo ay nagpuri at sumamba sa Panginoon, kinikilala po natin na sa po ay Diyos. Kinikilala natin na sa po ay mga pangyarihan. Kinikilala natin sa lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen po ba? We acknowledge that God is God, that He is sovereign, at sa lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen. At yan po ay makikita natin sa bansang Israel nung sila po ay nakapagdigma sa kanilang kaaway. Ang ating po naalala sa 2 Chronicle, batang-batay yung army, hindi lamang po isang grupo, marami po, alos 4 na grupo po yan, nagsama-sama para digmain si King Jehoshaphat at saka po yung people of Judah. Yung pong Judah ay outnumber, napakarami po, sabi po sa English, vast of armies. Batang-batay yung sundalo ang dumating para gerahin si King Jehoshaphat, sa po yung King of Judah ng panahon na yun, para gerahin. At sila po yung outnumber. Kukunti lamang sila. At alam po ni Jehoshaphat na wala silang kakayanan. Natarunan yung alam ni Jehoshaphat na kapag sila po ay nilusot ng kaaway, wala silang magagawa, wala silang kapangyarihan para ipagtanggol yung kanilang mga sarili. So ano po ang ginawa ni Jehoshaphat? Kung nabasa po natin sa 2 Chronicle, si Joseph ay lumapit sa Panginoon in prayer, and then ang Diyos po ay nagpadala po siya ng propeta na mayroon pong kalakip na instruction kay Jehoshaphat. 2 Chronicle, chapter 20, verse 15, ito po ang sinasabi. Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. Sabi niya, huwag kang matakot sa napakaraming sundalo na yan. Sapagat ang pakikidigma ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. For the battle is not yours but God's. At ano po ang ginawa ni Jehoshaphat nung marinig po niya yung mensahe galing sa Panginoon, sa pamagitan po ng propeta? 2 Chronicle chapter 20, verse 21 and 22, ito po sabi. Jehoshaphat, nung marinig po niya na huwag kang matakot, for the battle is not yours but God, sabi sa verse 21, Jehoshaphat appointed man to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness. As they went out of the head of the army, saying, Give thanks to the Lord for His love endures forever. Ang ginawa ni Jehoshaphat, nag-appoint ng praise and worship team. Hindi po siya nag-appoint ng mga mandirigma. Hindi niya inilagay sa frontliners ng mga mandirigma. Ano po in-appoint siya? Praise and worship team. Nagpuri, sumamba sa ating Panginoon Diyos. At ano po ang nangyari nung po sila ay nagsimula ng magpuri? Ang sabi po ng verse 22, as they began to sing and pray, nung sila po ay nagsimulang umawit at magpuri sa Panginoon, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Nag-set ng ambush, ang sabi po sa verse 23, babasahin ko po sa Tagalog, at sinalakay ng mga Amonita, Moabita ay ang mga kasama nilang taga-Idom, at nalipol na ang mga ito pagkatapos sila ang nagpataya.
Sila po yung nagpatayan. Dinulo ng Panginoon yung isipan. Nung kaaway, sila po yung nagsimulang mag-praise and worship. Nung sila po yung nag-praise and worship, nataranta yung kaaway. Ano yung kalang isipan, sila po yung nag-aaway. Inatake yung, sila po nagpatayan. Yun po yung kapangyarihan ng praise and worship. When we praise and worship, we acknowledge God is God. We acknowledge that the battle belongs to the Lord and we allow God to lead the way. Pinapahintulot namin na siya pong manguna hanggang sa dulo. So, nung si Josephat po, pumasok ng digmaan, nag-assign ng praise and worship team. Yung praise and worship team nasa unahan. Frontliners. Kung iisipin po natin, sa larangan ng digmaan, parang may mali. Diba? Kasi pagpapasok ka ng digmaan sa natural, ang nasa frontline mo, kalimit ang mga Marines. Yan yung talagang, ang mga Marines, kung ano yun yung frontliners yan Pero sa halip, ano po ang kalimit kayo? Praise and worship team. Amen. Kapag tayo po naging lifestyle po natin yung praise and worship, lagi tayo nagpupuri, sumasamba sa Panginoon sa ating personal na buhay, nagugulo po ang kaaway. Hindi alam ng kaaway ang kanyang gagawin. Amen. And praise and worship is a lifestyle. Hindi lamang po every Sunday, kundi every day sapagkat ang digmaan po araw-araw. Kung magpe-praise and worship lang tayo every Sunday, pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi tayo magpe-praise and worship, patay na po tayo. Kasi ang digmaan, araw-araw. Christian life is spiritual warfare. Ang ating kaaway, mas makapangyarihan, mas malakas, mas matalino sa atin. Kaya sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa ating sarili, mahina po tayo. Amen. Praise and worship, the power of praise and worship. Maging lifestyle po natin mga kapatid. Araw-araw naman tayo nag-devotion, araw-araw naman tayo nananalangin. At tayo bilamanan ng paratalan natin yan Bahagi yung praise and worship. Miski sa araw-araw mong ginagawa, miski sa ka magpunta. Di ba, pag tayo po'y aalis, sasakay ng bus, nagpe-praise and worship tayo sa ating isipan, sa ating sarili, nagpe-pray tayo, nagpe-praise and worship tayo. Pag sinabi ko yung lifestyle, estilo ng buhay, parang hininga. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong hininga. So, ganun po yung praise and worship lifestyle hindi tayo mabubuhay bilang mananampalataya kung hindi tayo mag-i-engage sa praise and worship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. The power of praise and worship. At kapag tayo po ay mag-engage sa praise and worship, we invite the presence of God in our lives. Amen. Inunin po natin, praise and worship invites God's presence in our life. At meron pong power in the presence of God. Pag tayo naging sa presence of God, ini-invite po natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay. At meron kapangyarihan yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Sabi po ng James 4:8, come near to God, and He will come near to you. Lumapit sa Panginoon at siya ilalapit sa iyo. When we draw to God in praise and worship, katulad sinabi natin kanina, we invite the presence of God in our lives. And the presence of God has power. There's power in the presence of God. The presence of God protects us from sin and temptation. Ayaw po ni Satanas sa lugar na kung saan malapit yung presensya ng Panginoon. Ayaw po niya. Kapag tayo nagpe-praise and worship, hindi pwedeng manatili si Satanas dito. Ayaw ni Satanas yung lugar na kung saan malapit yung presence ng Lord. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay lifestyle natin yung praise and worship, yung presensya ng Diyos nasa atin, at hindi po makatatagal ang kaaway sa presensya ng Panginoon. Satan cannot endure the presence of God. So, ang presensya ng Diyos ay nasa atin, hindi makatatagal ang kaaway. Walking in God's presence will protect us from many temptations and sin. Amen. Pag tayo yung presensya ng Diyos sa atin, allergic to Satanas.
Yung pong less po yung attraction ng tukso. Less yung attraction ng kasalanan. Kapag yung presence ng Lord ay nasa ating pong mga buhay. Amen. Ang tanong, yung bang presensya ng Lord nasa ating buhay? Amen. Kasi yung Holy Spirit nasa atin para po natin ang Panginoon. Satan cannot endure the presence. Hindi po tatagal sa amin isang minuto. Kapag tayo po'y punong-puno ng presensya ng Panginoon, lalayas po ang kaaway. Hindi tatagal. Hindi siya pwedeng maging kasama natin. There's power in praise and worship. There is power in God's presence. There is power, the power of positive affection for Christ. Yung kapangyarihan ng positibong pagmamahal kay Kristo. Kapag tayo po ay nag-engage sa praise and worship, we develop our love for Christ. Nadidevelop po yung pagmamahal natin kay Kristo. We will draw our love and affection for Christ, and the more we love Jesus, the less attractive sin in our life. The more na mahal po natin si Jesus Christ, nagiging less attractive yung kasalanan sa ating buhay. Ibig sabihin, yung mga taong hindi nagmamahal sa Panginoon, abulin ng tukso, abulin ng kasalanan. Pero the more we love Christ, the less attractive yung kasalanan. Paano mangyari? When we engage in praise and worship, doon nadidevelop yung pagmamahal natin kay Kristo. Amen. The more we love Jesus, the less attractive sins will be to us. So, gusto po natin, huwag tayong lapitan ng mga tukso. Kung gusto po natin, huwag tayong lapitan, maging less attractive yung kasalanan sa atin, mas mahalin po natin ang Panginoon Jesus. Maging lifestyle po natin yung praise and worship. Ang sabi po ni Thomas Chalmers, 2,000 years ago, 1822, a man named Thomas Chalmers preached the famous sermon, The Expulsive Power of New Affection. The expulsive power of a new affection. Ibig sabihin affection, pagmamahal. The expulsive power of a new love, greater love. Sabi po niya, in that message, he basically said that there are two ways to make a person abandon their life for the world. Meron dalawang kaparaanan para i-abandon natin yung pagmamahal natin sa mundo. Yung kaaway natin Amen? Dahil po sa takbo ng mundo natin, masyadong attractive ang mundo. Kalimitan sa mga kabataan, sobra yung pagmamahal sa mundo. Kami sa Miskisangge, nasa labasan, nasa galaan. Kasi mas mahal nila yung gawa ng kaaway, yung gawa ng mundo. Sabi niya, in order, there are two ways to make a person abandon their love for the world. Dalawang paraan para abandonahin ng tao yung kanyang pagmamahal. So one way is to show that the world is not worthy of our affection. Ipakita na yung sanglibutan, hindi karapat-dapat sa pagmamahal natin. Amen. Kaya sabi ng Bible, 1 John chapter 2, verse 15-16, do not love the world and anything in the world. Those who love the world, nagmamahal sa sanlibutan, wala yung pagmamahal ng Ama. The lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life, comes not from the Father, but comes from the world. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. One way to show that the world is not worthy of our affection. Hindi po karapat-dapat yung pagmamahal natin sa sanlibutan. Lahat ang bagay sa sanlibutan mawawala po yan. Another way is to show that God is so much better than anything the world has to offer. Ipakita na ang Diyos po ay mas mainam kaysa sa lahat ng bagay na pwedeng i-offer ng sanlibutan. Matindi po yung offer ng sanlibutan. Pero ipapakita natin na ang Diyos po ay mas better sa lahat ng bagay na pwedeng i-offer ng sanlibutan. Lahat ng pwedeng i-offer ng sanlibutan, pang-samantala po yan, mawawala po yan. Pero yung ino-offer ng Panginoon, huwag pa sa walang hanggan. Amen. The second way is to simply to remove our love for the world, but to replace that love with a greater love for our love for God. Yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon Diyos.
Sabi ko ni Thomas Chalmers, we know that no other way by which to keep the love of the world out of our hands than to keep in our heart the love of God. Wala pong ibang paraan para kung mawala yung pagmahal natin sa mundo, sa sanlibutan, kundi yung panatiliin natin, yung pagmamahal natin, panatiliin natin sa ating puso yung pagmamahal po natin sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So in other words, how to grow to love sin less. Paano po tayo lalago para mas mahalin natin yung kasalanan ng less? By growing to love Jesus more. Mas mahalin po natin ang Panginoon kaysa libutan. Katulad sinabi natin, kapag mas mahal po natin ang Panginoon, less attractive po yung kasalanan sa ating buhay. Less attractive yung tukso. Yung tukso na dyan. Paglabas po natin, miski galing tayo sa bahan, meron pong tukso ang kaway na kabang dyan. Pero kung presensya ng Diyos ay nasa atin, yung pagmamahal ni Lord ay nasa atin, at mahal natin ang Panginoon, less attractive po, hindi tayo habuli ng kasalanan, hindi tayo habuli ng tukso. Amen. Palakpakan po natin, Lord. So the first way to prepare for battle, to overcome sin and temptation, to spend time in praise and worship. Engage in praise and worship. There is power in praise and worship. There is power in God's presence. There is power in developing our positive love for Christ. The second way to prepare our battle, to overcome sin and temptation, number 2 po, practice preventive prayer. Practice preventive prayer. Ano po yung preventive prayer? Prayer para ma-prevent po tayo na mahulog sa tukso. Prayer na ma-prevent po tayo para mahulog sa kasalanan. Sa totoo lang, tayo po ay gusto natin manalangin matapos tayong magkasala. Di ba ganoon kasi pag tayo nagkasala, saka tayo nananalangin. At mahalaga po talaga na magkaroon po tayo ng repentance and confession of sin. Kapag tayo po ay nahulog sa kasalanan at po ginagawa natin yan. Kapag tayo ay nahulog sa kasalanan, nagpipray tayo. Nagsisisi. Pero mas better to pray prayers of preventive before the temptation come. Mas mainam na mag-pray muna at mag-pray tayo bago pa dumating yung tukso. Kalimitan, nagpipray tayo pag tapos na yung tukso, nagkasala na tayo. Amen. But how much better to pray prayers of prevention before the temptation comes? We know the temptation is coming, so we need to pray accordingly. Amen. Wala pa po yung temptation na nanalangin na po tayo. Papaliwanag po natin yan mamaya. Meron pong pathway that we can pray effectively against sin. Meron di ba kaparaanan kung paano po tayo makakapagpanalangin preventively against. Number 1, pray against temptation. Manalangin laban sa tukso. Pag pinag-aralan po natin ang gospel, Jesus taught us to pray against temptation twice in the gospel. 2 beses po niya na tayo po sinabihan, binilinan, na manalangin against temptation. Matthew 6:13. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. This is a prayer asking God to protect us from temptation. Ito po yung panalangin na hinihiling sa Diyos na tayo po ay protektahan niya laban sa tukso. Matthew 26 verse 41. Watch and pray that you might fall into temptation. Watch and pray so that you will not fall into temptation. So tayo po inatasan ni Jesus Christ to pray against temptation. Amen. Wala pa po yung tukso, dapat nananalangin na tayo. Halimbawa, ganito po. Halimbawa, meron kang pupuntahan. Meron kang deal. Halimbawa, sa negosyo. Bago ka ulit, nananalangin ko, ingatan mo po ako. Protektan mo laban sa mga tukso ng kaaway. Halimbawa, may boyfriend ka, girlfriend ka. Magde-date kayo. Bago ka palang umalis ng bahay, manalangin ka na. Lord, ingatan mo po ako laban sa tukso. Ilayo mo ako, Panginoon, bigyan mo ng lakas ng tapang para mapaglabanan yung tukso. Bago pa lang yung tukso, nanalangin ka na. Hindi yung naandun ka, nakadarang ka na sa tukso, naandyan na, hindi ka na makakapanalangin.
Kasi yung tukso ay aktibo na eh. Nanuha pa ba natin? Kalimitan pag nakadanas, Lord, help me, hindi ka na rin makakawala. So bago pa lang kayo mag-date, Lord, Panginoon, samahan mo po kami, ng girlfriend ko, ng boyfriend ko, mamamasyal po kami, kakain po kami sa labas, manonood ng sine, Lord, ingatan mo po kami na magwalang namin, Panginoon, yung kalooban mo. Hindi kami makagawa ng mga bagay na labag sa iyo. Lord, mula umpisa ka sapagkat nagpapagawin, pinagkakatiwala po namin sa yung date ng aking boyfriend, ng aking girlfriend. Di ba? So, nandun po yung protection. Preventive prayer. Hindi yung naandun ka na, nakadarang ka na, gusto mong manalangin, bubulungan ka na kaaway. Sige na, i-diretso mo na yan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pray against temptation. Another, pray for wisdom. Pray for wisdom. Hindi po natin alam ang gagawin. Wisdom includes both knowing right from wrong and knowing why the right is better than wrong. Ang wisdom, nakapalaw po dito, yung alam mo, yung tama sa mali, at alam mo kung bakit mas mabuti ang tama sa mali. Yun po yung wisdom. Alam mo yung tama, alam mo yung mali. Yung wisdom, alam mo na yung tama ay mas mabuti kaysa mali. Kasi pag hindi mo alam, parang ang tingin mo ay parang ano lang sila, parang parehas. Eh talagang matutokso po tayo. For wisdom. Proverbs 18:14. The teaching of the wise is the fountain of life, turning man from the snares of death. Bitag ng kamatayan. Ulitin ko na. The teaching of the wise is fountain of life. Ang katuruan ng wise, ng matalino, ay, ano yung fountain sa Tagalog? Ay bukal ng buhay. Turning from snares of death. Bitag ng kamatayan. Yung snares of death refer to the cycle of temptation. Yung snares of death refer to the cycle of temptation. Na kung saan, di ba, ganito, hindi naman tayo biglang natutokso eh. Di ba? Yung pong temptation, ito po ay proseso. Magkakaroon tayo ng simple desire. Simple desire, meron kapag na nasa maglilid to temptation, and temptation lead to sin, and sin lead to death. Sabi po yun sa James, ang tayo natutok sa magsay na akin sa sariling pita. Hindi po biglaan na nakakita ka ng ganito ay tukso ka na. Kung mahina ka sa pera, nakakita ka ng pera, ay kukunin mo, hindi po gano'n kabilis. Merong proseso. Ang tayo natin sa kanyang sariling pita. Meron ka ng desire, yun po yung maglilid na sa temptation, mahulog ka na. Then, yung temptation maglilid to sin, and sin will lead to death. Amen. Wisdom will protect us from the cycle of temptation. As wisdom, Lord, hindi ko alam ang aking gagawin, Panginoon. Ako po ba'y kakaliwa? Ako po ba'y kakanan? Ako po ba'y didiretso? Ako po ba'y babalik? Lord, give me wisdom. Sabi po ng James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, isn't ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Ask, pray, cry out for wisdom from God. Wisdom will guard and protect us from sin and temptation. Magbibigay siya ng wisdom para po dapat natin gawin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pray against temptation. Pray for wisdom. Offer ourselves to God. Ating pong ialay, italagay yung ating buhay sa Panginoon. Sabi ng Romans 6:13, do not offer the parts of your body to sin as instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as an instrument of righteousness. Ialay natin ang ating buhay, ang ating katawan, ang bahagi ng ating kasalanan, as instrument of wickedness, but offer ourselves to God as instrument of righteousness, bilang instrumento ng katuwiran ng Diyos.
Romans 1, offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Commit ourselves to God for godliness, for holiness. Italaga po natin yung ating buhay, yung ating buong pagkatao. Yung bawat bahagi ng ating katawan, mata, paa, lahat. Ialin natin sa Panginoon as instrument of righteousness, not instrument of wickedness. Amen po ba? Open our whole body, every part of ourselves, and for His glory as instrument of righteousness. We have spent enough time offering our body to sin. Sapat-sapat na po yung panahon na gugol natin na i-offer natin ang ating katawan, ang ating buong pagkatao, bakat kamay sa kasalanan. Ngayon po yung time na i-offer natin lahat ng bahagi ng ating katawan, bakat kamay, lahat, isipan sa Panginoon as instrument of righteousness. Italaga natin, i-offer po natin ang ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another, pray for the Holy Spirit to fill us and lead us. Manalangin po tayo sa banal na Espiritu, tayo puspusin at pangunahan po tayo. Lahat po tayo ay mayroong banal na Espiritu nananahan sa atin. Sino po yung naniniwala na may banal na Espiritu nananahan sa atin? Hindi po masamang Espiritu. Tingnan mo yung katabi mo, anong Espiritu nananahan? Amen. Meron pong banal na Espiritu nananahan sa atin. Sabi po ng Bible, Galatians 5:16-18. Ito po yung kauna-unahang memory verse ko. Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Mamuhay sa patnubay ng banal na Espiritu, and you will not gratify the desires of sinful nature. Sabi sa verse 17, for the sinful nature desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are conflict with each other so that you do not do what you want. But if you live by the Spirit, you are not under the law. The Holy Spirit is absolutely essential for victory over sin. Amen. Panalangin natin na araw-araw pamunuan tayo, pangunahan tayo ng banal na Spirit. Lahat po tayo may Holy Spirit. Sabi ng Trinity, we are the temple of the Holy Spirit. Sabi ng 1 Corinthians 6:19, hindi nyo wala na yung katawan ay templo ng Espiritu Santo sa inyo na tinanggap nyo mula sa Diyos. So may banal pong Espiritu yung nananahan sa atin. Kailangan po natin magpasako sa banal na Espiritu, magpasakop sa leading ng Holy Spirit. Kasi may banal na Espiritu nananahan sa atin, pero hindi po tayo magsasabit sa leading ng Holy Spirit, talagi po tayo mahulog sa tukso, mahulog sa kasalanan. Amen. We need to yield ourselves to the Holy Spirit and pray for the Holy Spirit to guide us and lead us through life. Ayan po natin sa araw-araw, patnubayan tayo. Magpasakop, mag-submit sa power of the Holy Spirit na sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ways we can pray preventively against our sins, pray against temptation, pray for wisdom, offer ourselves to God, pray for the Holy Spirit to fill and lead us, and susunod, confess and forgive. Amen. Confess and forgive. I-confess po natin yung ating kasalanan and extend righteousness and extend forgiveness to others. I-confess po natin yung kasalanan natin and then magpatawad po tayo sa nagkasala sa atin. Kailanman hindi tayo magtatagumpay laban sa kaaway kung meron po tayong spirit of unforgiveness. Nagkumpis tayo sa ating kasalanan, extend po natin yung forgiveness sa iba. Patawarin natin yung ating kapwa. Kasi hindi natin papatawarin yung kapwa natin, hindi tayo magtatagumpay laban sa kaaway. Amen po ba? Miski yung ating pong yung nakagawa na hindi maganda sa atin, hindi personal. Kasi minsan nakatanong, paano pa ko papatawarin? Hindi naman humingi ng tawad sa akin. Hindi naman kami nagkikita. Hindi naman nahingi ng tawad sa akin. Paano ko siya papatawarin? Meron kong gano'n, marami na ako nakausay. Paano ko siya papatawarin? Hindi naman nahingi ng tawad.
Tama po ba yun? Eh hindi po tama kasi kung gano'n ang ating pamantayan, kung gano'n ang ating kaisipan, dahil hindi hingin tao, hindi mo papatawarin, sino po ang talo? Talo tayo. Kasi meron parang nakabaon na tinik sa dibdib mo. Nung ako po ay na-born again, ako po kasi nahuli talaga, yung itinip niya, talaga ako po ay, yung kumbaga sa tumaki, yung itinip. Kaya nung ako po ay nakaupo sa ganito, naanto na sa bahay, sa palibot ng bahay nila, kontak nila, talagang kinausap nila para mahuli ako. Ako po siyempre, bilang hindi mo kumain, galit na galit ako talaga. Talagang sabi ko, Panginoon, huwag mong pahintulutan itong taong ito, makasalubong ko na kami na. Hindi ko lang kung gagawin ito. Hindi pa ako born again, nananalangin na po ako. At yung tinatawag natin, hindi mo rin, preventive prayer, huwag mong pahintulutan ng prayer. Itong taong ito, naging din ako bakit ako nakulong. Huwag mong pahintulutan, makasalubong ko na kami ng dalawa sa dilim. Hindi ko alam, Panginoon. Pero nung na-born again ako, hindi mo siya nahingi ng tawad eh. Lord, si Mang Andoy, sinabi ko sa Lord, si Mang Andoy, ikinig po ako sa narko, nahuli po ako, naapilang po ako, Lord, masakit para sa akin. Kaya Lord, sa pangalan ni Jesus, I release forgiveness in Jesus' name. I release forgiveness in Jesus. Parang nawala yung bang tinik na nasa dibdib mo. Nawala. Kaya nung nakita ko, kasi ako pag nakikita po ako niyan, pag ako yung nakikita niyan, isasalubong ko yun, pag nakita na ako makakasalubong, umiiwas na po yan, natatakot sa akin. Kasi kilala niya, pag nakita niya, tatakot. Nung nabuot again ako, ito, na-share ko na po sa inyo, mangangaroling po kami. Di ba pag nangangaroling tayo ng araw, may sulat. Sabi ko, bibigyan ko ng sulat si Mang Andoy. Pumunta po ako sa bahay, may tala akong sulat. Magandang hapon po, magandang umaga po. Paglabas ni Mang Andoy, nung ako'y makita, sabi, pasok ulit, takbo sa lulubas, siya narugaw ng pinto. Siguro kung naiinis siya, Mang Andoy, hindi po. May dapat ang sulat, mangangaroling po kami sa inyo mamaya ng gabi. Nanarin niyo pangangaroling, tuntua siya. Ay, sige. Pero nangaroling po kami, malaki ang binigay niya. Amen. Forgive. Hindi po tayo magtatagumpay sa kaaway, hindi tayo marunong magpatawad. Ang sabi ko ng 2 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11, anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake. In order that, 7 verse 11, in order that Satan may not unwit us, for we are not unaware of his scheme, upang hindi malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Forgiveness, ito po yung lagi natin sinasabi, ang pagpapatawad, ito po yung tulay na dadaanan natin papunta sa langit. Narinig na po natin yan. Pag hindi po tayo nagpatawad, yung tulay na dadaanan natin sa langit, giba na, paano tayo makakapunta sa langit? Sabi ng Mark 11, 24-25, pag hindi mo pinatawad ang ating Panginoon, hindi tayo papatawarin ng Panginoon. So, paano po tayo makakarating sa langit? Amen. Forgive. Miski hindi po nahingi ng tawad, patawarin po natin. Amen. Yung spirit of forgiveness, hindi rin tayo makapanalangin eh. Pag ikaw ay may spirito ng hindi pagpapatawad, ang hirap manalangin. Amen. So, magpatawad po tayo. Kung meron bang hindi maganda sa atin. How do we prepare battle to overcome sin and temptation? By engaging in praise and worship, by practicing preventive prayer, and number 3 po, panghuli po ito. Put on the full armor of God. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 6, begin verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the full armor of God, that we may stand against the wiles of the devil. For we wrestle against flesh and blood, but against power, principalities, against the ruler of the darkness of this world, and against the spirit of wickedness in high places. Put the full armor of God. Iisisend po natin. Ephesians chapter 6 verse 14, the belt of truth, yung bigkis ng katotohanan.
The belt of truth protect us against the enemy's lies. Yung pong bigis na katotohanan, pinoprotektan tayo sa kasinungalingan ng kaaway. One of Satan's most effective means of attacking us is through lies. Sa pamagitan ng kasinungalingan. At sabi ng Biblia, si Satanas po ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. John 8:44. You belong to your father, the devil. Narinig itong binanggit na yung isang mangaral. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was murdered from the beginning, not holding to the truth in him. When he lies, he speaks native language, for he is a liar and a father of lies. Siya po ay sinungaling at ama ng kasinungaling. Wala pong katotohanan makikita sa kanya. Native language po niya yung pagsisinungaling. Tayo pa ano native language natin? Ano native language natin? Ay ano? Di ba yun ang native language natin eh? Si Satanas, ang native language ni Satanas, lies, kasinungalingan. Ibig sabihin, kapag tayo po sinungaling, kapag tayo po nagsisinungaling, sinasalita natin yung lengguwahe ni Satanas. Satan lies about God. He lies about sin. He lies about the consequence of sin. Amen? Sinungaling po siya, nagsisinungaling siya patungkol sa Diyos. Nagsisinungaling siya patungkol sa kasalanan. Nagsisinungaling siya patungkol sa consequence of sin. Ano po yung defense natin sa sinungaling ng kaaway? The belt of truth, the truth of God's word. Truth is found in God's word. Sabi ng John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. Ang panlaban sa kasinungalingan, katotohanan. Amen. When we put the belt of truth, spiritually po yan, we commit believing the truth of God's word over the lives of the enemy no matter what. Pag sinuot po natin yung belt of truth spiritually, kinukumit po natin na tayo po'y maniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos laban sa kasinungalingan ng kaaway anuman ang mangyari. Ibig sabihin, every day, dapat kung isinusuot natin spiritually yung full armor of God. Ako everyday po, yung pagtatapos ng aking prayer, Lord, sa umagang ito, sinusuot ko po yung girdle of truth, spiritual girdle, breastplate of righteousness, feet fitted with the readiness that come from the God, for physical veterans of person, spirit, which is the word of God. Meron po bang power? Naalala ko Cesar Castellanos, yung nakakakilala ko Cesar Castellanos. Yung founder ng G12. Every day, every day, pag siya po yung nananalangin, Lord, sa umagang ito, muli kong sinusuot spiritually yung armor pa, iniisisa po niya. Siya po yung na-ambush. Ang tama po ni Cesar Castellanos, mahigit 10, tagtag po ng bala, may tama pa sa ulo. Yung asawa niya, si Claudia, naging senador po ngayon ng Colombia, hindi sa pumayag. Namamatay, Lord, kinutin ng Psalm 118, I will not die but live and proclaim what God has done to me. Nag-survive po siya, bayo mo siya sa Castellanos eh. Pagkatapos, kinwestiyon niya ang Panginoon. Sabi, Lord, bakit gano'n? Every day, sinusuot ko yung armor of God. Every day. Pero bakit? Halos mamatay ako. Bakit, Panginoon? Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanya, kung di mo sinuot yung armor na binigay ko sa'yo, patay ka na ngayon. Ang daming tama, mahigit. Siguro po, kulang makakabili naman tama. May tama sa ulo. Wala na nga po yung doktor, hindi naman niniwala mabubuhay eh. Pero yung himalan na buhay po siya. Sabi ng Panginoon, kung hindi mo sinuot yung full yung armor na ibinigay ko sa'yo, hindi, wala ka na, patay ka na. Kaya mahalaga po yan. Amen. When we put the belt of truth, spiritually we commit believing the truth of God's word over the lives of the enemy, no matter what. Di ba sa Genesis chapter 3, sabi po ng kaaway, ng ahas, totoo bang sinabi ng Diyos
Na huwag kayong kakain ng anumang bunga ng punong kain sa naman. Sabi po, sino po ang kausap? Si Eva. Hindi naman, pwede kami kumain ng anumang bunga ng punong kain. Huwag lamang yung bunga. Nasa gitna, nagbibigay ng alaman, mabutit masama. Kapag kinain daw namin at hinipos, nadagdagan pa eh. Mamamatay kami. Ano masabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamatay. Sinabi ng Diyos niya sapagkat alam niya na pag kinain niyo yung bunga ng punong kahoy, magkakaroon kayo ng kalaman, magiging parang Diyos niyo, malalaman niyo ang mabuti at masama. Ano ba ang pinasinungalingan? Ano po yung kanyang pinanwalaan? Kasinungalingan ng kawa. Samantala sa Genesis chapter 6, sinabi na yun ng Panginoon Pero pinaniwalaan niya yung kasinungalingan ng kawa na panayas po siya. Kaya damay po tayo. Amen. Put on the belt of truth. Kapag sinabi po sa atin si Satanas po nagsasalita po sa atin niya. Pag sinabi ni Satanas, ganito ang gawin mo kasi ginagawa ng lahat yan Okay lang yan. Dito ka dumaan kasi yan naman dinadaanan ng lahat. Maraming dumadaan dyan. Ano mo sasabihin natin? Ano mo sasabihin? You are a liar. Hindi ganyan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Yun ang nakaaway. Gawin mo yan. Kasi ginagawa naman ng lahat yan Pumunta ka ng pinupunta ng lahat, hindi masama yan. Sinungaling nga Ang patapat natin, you are a liar, sinungaling ka from the very beginning. Hindi ganyan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang pagtapat sa kasinungalingan, katotohanan ng salita po ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Number 2, verse 14, letter B, Ephesians chapter 6. The breastplate of righteousness. Ang buluti ng katwiran. The breastplate of righteousness protect us against enemies' accusation. Yan po ay mag-a-accuse, mambibintang ang ating kaaway. Amen. Tinawag po ng Biblia si Satan as a liar. He's also called the accuser. Sabi po ng Revelation 12:10, accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night. In the word devil means slanderer or accuser. The enemy loves nothing more than to accuse us of sin, weakness, yung wala pong ginawa yan. Kapag tayo nahulog sa kasalanan, lagi po tayong aakusahan. Aakusahan tayo sa ating mga kahinaan. Kapag binubuo natin ang Panginoon, laging inuukil sa ating isipan, hindi ka nakarapat-dapat. Diyan, pag nahulog ka sa kasalanan, miski nakahingi ka rin marinig mo hindi ka nakarapat-dapat, nakakaya ka na. Nakaya ka na pumunta sa pagpunta mo sa church, pagtitinginan ka, huwag ka na pumunta doon. Amen. Sinungaling ang ating pong kaaway. The soldier's breastplate covers ang tinatakpan po ng breastplate yung puso. At ang ating puso, vulnerable po yan. Amen. The soldier's breastplate covers the heart, and the Bible identifies the heart as the part of which is especially vulnerable to accusations or condemning thoughts. But as believers, we have a defense against those accusing thoughts. Our defense is not our own righteousness, but the righteousness of God. Yung pong imputed righteousness. Wala po tayong sariling katwiran. Kaya sabi ng Bible, walang mutid, walang miskisa. Ang katwiran may tayo, the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. God made him who had no sin to be a sinner for us so that we might become the righteousness of God. Amen. Ang panlaban sa kasinungalingan ay yung katwiran ng ating Panginoon. Imputed righteousness. Palakpakan po natin ang Panginoon. So mamuhay po tayo sa katwiran ng Panginoon para hindi po tayo maisa ng kaaway. Gospel shoes. Ephesians 6:15, your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Gospel shoes protect us against enemies' distraction. Napakarami pong distraction ng mundo. The world is full of distraction. The enemy likes nothing more than to distract us from what really matters in life. Hinahandalan tayo para makita natin ano ba talaga yung pinakamalagang bagay sa ating buhay. Amen. We have been given a commission from Jesus to go into the whole world and share the gospel.
Amen. Yung shoes represent sharing the word of God. Pag tayo pa binabahagi natin ang salita ng Diyos, napoprotektan po tayo sa distraction. Kasi ang gusto ni Satanas, isipin natin na hindi mahalaga yan, hindi mahalaga yung pangangaral, mas meron pang mahalaga sa buhay mo. Mas mahalaga yung makipagbarkada ka, mas mahalaga yung pumunta ka sa lugar na ito. Yun po yung distraction ng kaaway. Amen? Minsan, ang style po ng kaaway, hindi po para mahulog ang minsan style niya, hindi para mahulog ka sa kansa. Instead na maging busy ka. Yun po isang paraan, maging busy ka, Kristiyano, every Sunday wala siya. Kasi sabihin ng kaaway, mas maganda yan, sige. From Monday to Sunday, magtrabaho ka, mas yan ang pinakamalagang bagay sa mundo. So, nag-distract. Pero pag tayo po, sinuot natin, shoes of the gospel, sinuot po natin yung salita po ng Panginoon, we are protected to the distractions of the enemy. Amen. So, every morning, kailangan po natin isuot yung gospel shoes. At hilingin po natin sa Panginoon, nabigyan tayo ng lakas ng loob, ng tapang, ng boldness to share the gospel sa mga tao makakasama po natin. Sa mga tao makakahalubilo po natin. Pagising natin sa umaga, susot natin yung pong full armor. Saka yung gospel of shoes of the gospel. Pagkarin na Lord, bigyan ng wisdom, lakas ng loob, tapang, ng boldness upang ibahagi ko yung salita mo, Panginoon, sa mga tao makakalubilo po. Sunod po, verse 16, the shield of faith, kalasag ng pananampalataya. The shield of faith protect us against enemies' spiritual attack. Sabi po na Ephesians 6:6, in addition to all this, take up the shield of faith. In addition to this, take up the shield of faith, which you can extinguish the flaming arrows of the evil one. The flaming arrows or darts are the temptation that suddenly comes to you out of nowhere. Yun po yung mga binabato sa ating kaisipan. Mga dart. Ang battleground ng ating pong isipan. Alam po ng kaaway na minsan doon sa maliliit na bagay tayo bumabaksak. Amen. Alam po ng kaaway sa maliliit na bagay tayo bumabaksak. Sudden temptation to lust, sudden temptation to doubt, sudden temptation to worry, sudden temptation to envy, sudden temptation to anger. Amen. Alam ng kaaway, nakalimitan tayo bumabagsak sa maliit na bagay. The enemy loves to throw these flaming arrows to us all day long. Araw-araw. How do we protect ourselves against them? We take up the shield of faith. Sabi po ng 1 John 5:4, this is the victory that overcomes the world, even our faith. We commit our way to the Lord, trusting Him to help us stand against temptation. Trust God to give us strength against the enemy's attack. Ito po yung shield of faith, pagtitiwala sa Panginoon. Ephesians 6:17, the helmet of salvation. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. The helmet of salvation protect us against enemy's physical attack. Sabi po ng 1 Peter 5:8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sabi ng verse 9, resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kinds of suffering. 1 Peter chapter 5 talks about physical attack on a believer. Physical attack. Ang kaaway, hindi lamang po gusto niya na tayo ay mahulog sa kasalanan. Ang gusto niya po ay pabaksakin tayo. He wants to knock us down and take us out. Yung po ang gusto niya, hindi lang tayo basta pabaksakin sa mahulog sa kasalanan, kundi tayo po ay in-knock out niya. Ibig niya nga, totally, talagang malis pa po tayo. Tayo bilang mananampalataya, minsan tayo pinanalangin doon sa, di ba, may makikita po tayo sa Facebook. Pagpirin natin itong simbahan ito, persecuted church, nagpe-pray tayo. Paano kung tayo po yung persecuted? Paano kung tayo po yung inuusik? Sino po yung nakaranas ditong i-persecute ka? Doon tayo nakaranas, di ba?
Bago tayo mananampalataya, ang kalimitan nagpe-persecute sa atin yung mga miyembro ng ating pamilya. Are we prepared to suffer for Christ? We will be when we put on the helmet of salvation. The soldier's helmet protects him against the enemy's skill shot. Kung hindi po natin, the soldier's helmet protects him against the enemy's skill shot. Di ba pag may gera, kaya nga naka-helmet eh. Pag tinamaan ka sa ulo, tatalbog lang niya. Mag-isa rider, bakit po kayo may helmet? Bakit yung helmet? Para pag na-aksidente, makatama ulo, meron kang proteksyon. The soldier helmets protect him against the enemy's skill shot. The helmet of salvation remind us that no matter what happened on our eternal destiny is safe and secure in Christ. Helmet of salvation talks about the assurance of salvation. Yung sigurado kasi yung kaligtasan. Sabi ng Luke 12:4, I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. When we take the helmet of salvation, we need not fear the enemy's attack. Let the enemy do his worst. We are safe and secure in Christ. Amen. Helmet of salvation talks about the assurance of salvation. Yung sigurado ka na ligtas ka. Kung ikaw sigurado ka ligtas, wala kang dapat ikatakot sa kaway kasi yung ating eternal life is safe and secure in Christ. Amen. Sino po niniwala? Meron kang kasigurado na kaligtasan. Iba kasi sasabi yung absolute eternal salvation. Absolute. Ibig sabihin ko na mangyari, gusto na gawin mo, ligtas ka. Sino po naniniwala? Sino po naniniwala? Yung kaligtasan nawawala ba o hindi? Tapos ang kamay nung naniniwala na yung kaligtasan nawawala. Yung salvation ba nawawala? Yun po yung mga usaping may mga usaping may mga simbahang once and for all sin, di ba? Once and for all sin, pag ligtas ka talaga, mas mga mangyari. So meron namang iba, yung kaligtasan nawawala. Pag nakasala ka, mawala ang kaligtasan. So nasa conviction po natin yan. May kanya-kanya po tayo. Para po tayo makasigurado na tama, ayoko kong sabihin ko ano yung stand ko eh. Pag-aralan natin ang Bible. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ang kaligtasan ba yung nawawala? O hindi? Amen. Amen. Yung ating pong denomination, iba-iba yung pananaw eh. Pero mas maganda tayo mismo. I-search po natin sa Biblia kung ano po ang sinasabi ng Bible patungkol sa ating kaligtasan. Ang katulad sinabi natin, our eternal life is secure and safe in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another armor is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito po yung tabak ng Espiritu Santo na walang iba kundi ang salita po ng Diyos. The sword of the Spirit, which is the Word of God, forces the enemy to retreat. Ito po yung pumupersa sa kaaway para sa po ay tumakbo. The sword of the Spirit forces the enemy to retreat. Pansinin po natin, yung sword of the Spirit, which is the Word of God, ito lamang po yung offensive weapon na listed in the armor. Siya lang po yung offensive weapon. Kalimitan, yung pag binanggit mo yung pong belt of truth, breastplate of righteousness, feet fitted with the cover of the gospel of faith, helmet of salvation, lahat po yan ay defensive weapons. Doon sa full armor, isa lamang po ang defensive weapon. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. Hindi po tayo magtatagumpay sa digmaan without the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hindi po tayo magtatagumpay. Kailanman hindi po tayo magtatagumpay. Kasi, kapag wala po tayong sword of the Spirit, ang gagawin naman po natin, puro depensa tayo sa kaaway. Sa digmaan ba, pag puro depensa, mananalo ka? Wala pong nananalo sa digmaan kung puro tayo depensa. Kung wala pong sword of the Spirit, which is the Word of God, pag tayo pumasok ng digmaan, wala tayong gagawin kundi dumepensa sa kaaway. Hindi po tatakbo ang kaaway.
para tumakbo ang kaaway, para makatake tayo, the Word of God. Amen. Yan, napakalaga po ng meron verse. Kasi si Jesus Christ, yung tinukso si Jesus Christ, Matthew chapter 4, verse 1 to 11, kada tukso ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Sabi niya, it is written, nasusulat. Sabi ni Satanas, magpatahulog ka, sapagat nasusulat, mag-isip Satanas, nagkukot po ng Bible. Ang kinot po niya, Psalm 91. Nasusulat, sabi ni Satanas, sabi ni Jesus, it is written, lahat ng bawat tukso ni Satanas, ang sagot ni Jesus, it is written, nasusulat. Tapos tayo, pag nakaharap sa tukso, siguraduhin po natin, gagamitin natin salita ng laban sa kaaway. Eh, paano kung wala tayong memory verse? Maghahanap sa cellphone, teka, may sinasabi yung Bible eh. May si Kristo po ba? Basta sinabi, it is written, ibig sabihin kabisado ng Jesus Christ, the Scripture. Na dapat meron po tayong memory verse. Amen. Yan, ang ginamit ni Jesus Christ yung Word of God, ano po yung nag-responde ng kaaway? Basahin po natin. Tumakbo po yung kaaway. Matthew 4:11, and the devil left him, and the angels came and attended him. The sword of the Spirit is the Word of God, forced the enemy to retreat. Hindi po re-retreat yung kaaway natin, sugod ng sugod dyan. Pag wala po tayong sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun po yung ating sandata. At kinakailangan, sandata po natin, alam natin kung paano gamitin. Kasi may sandata po tayo, halimbawa may baril ka, hindi mo alam kung paano magkasa, hindi mo alam kung paano maglagay ng bala, o paano mo magagamit. Same is true with Word of God. Meron tayo salita na kaya alam natin kung paano gamitin. Para alam natin para gamitin, maging estudyante po tayo ng Biblia. Para alam natin kung paano gamitin, meron tayong mga memory verse. Para pag dumating yung biglaan, it is written. God has given us the Spirit, but the Spirit of power. Amen. Tapos po ang kamay ng may memory verse. Pag wala tayong memory verse, di po tayo sa tanas. Sabi ni Satanas, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat na iingatan ka ng mga anghel. Sa niyo po sa Psalm chapter 91. Si Satanas may alam sa Biblia. Kung wala tayong memory verse, ay mas maganda si Satanas. Amen. So magsimula po tayo na mag-memory verse. Magagamit po natin yan. Palakpakan po natin si Lord. Panguli na po. Panguli prayer. Panalangin. Ephesians 6:18. And pray in the Spirit. All kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Prayers remind us that the battle is the Lord. And we cannot do any of this on our own. Ang panalangin ay nagpapalalat po sa atin ang digmaan sa Diyos. Hindi sa atin. Wala tayong magagawa sa sarili natin. Prayer is dependency. Nagdidepende sa Panginoon. When we pray, we go into the battle, not relying on our own strength, but depending on the strength of the Lord. Ang sabi ng 6:10, Ephesians, be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi ng Zechariah 4:6, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Napakalaga po ng panalangin. Pag nananalangin tayo sa kalagitnaan ng digmaan, tayo po ay ating pong kinikilala ng digmaan sa Diyos. At ating pong pinapakita na tayo po nagdidepende sa Diyos na hindi natin kaya sa sarili natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to prepare for battle, to overcome sin and temptation, engage in praise and worship, practice preventive prayer, put on the full armor of God. Binigyan po tayo ng lahat ng kailangan natin para mahanasan po natin tagumpay. Lahat ng kailangan po natin para magtagumpay sa buhay, ibinigay na po ng Diyos. Ang katanungan, will we use what is given us? Gagamitin po ba natin yung mga kasangkapang ibinigay ng Diyos para magtagumpay laban sa kaaway? Or we will walk into battle unprepared and exposed to the enemy's attack? If we want to overcome sin and temptation, we need to be prepared. Samantalahin po natin yung mga kasangkapang ibinigay ng Diyos sa atin to fight the enemy
and win the victory against sin and temptation. Tayo po natin tumayo. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Buksan natin, babasahin ko po. Ito po yung benediction natin. Numbers chapter 6. Numbers chapter 6, verse 27. Ito sinasabi, the seed of blessing, okay? Handa na po ba tayo? And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites, saying to them, the Lord bless you and watch God and keep you. The Lord make his face to shine upon you and lighten you, be gracious, kind, and merciful to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, maraming salamat.